Low. Good afternoon po. Ito po yung data schema ng POS namin. Ay. May 6 na table sa POS namin. Inventory table, product table, reg table, registration, tas sales, saka sales details, saka supplier table. Dito muna tayo sa inventory. Ito yung mga field name niya, item ID, tas naka integer primary key. Tapos yung item name, naka varchar, quantity price, naka integer, tas yung classification, saka date varchar. Tas lahat ng ID dito, halos lahat naka primary key. So, para hindi nahulit. Tas dito naman sa product table, product ID, primary key din, classification, product name, event date, varchar. Yung event, yung mga date ko, binarchar ko na kasi nagkaroon ako ng bug nun, yung date yung nilagay ko dyan. Kaya varchar na lang nilagay ko. Tapos price, stock quantity, integer. Dito naman sa reg form, ID, username ID, primary key din. Tapos first name, last name, hanggang doon sa login as, naka-varchar yan. Tapos dito sa supplier, ayan, supplier ID, primary key din. Name, varchar, contact number, integer kasi number. Pag text, varchar. Tapos pag number, integer yun. Tapos email address, varchar yun. Dito naman sa sales, item ID, naka-primary key siya. Tapos date, varchar, tapos total amount, integer. Tapos may relation siya dun sa sales details. So, ibig sabihin, isang item, pwedeng magkaroon ng madaming sales. Ang relation niya is 1 to many. Ito naman yung mga fields saka field types ng sales details. Sales ID, may sarili na siyang ID ng sales. Integer, primary key. Tapos yung item ID natin naka foreign key lang. Tapos quantity, price, total price, integer yung tatlo kasi number yan. Tapos yung date nga, varchar.